report is all about business communication. What is business communication? Business communication is the way people exchange information inside and outside an organization to ensure smooth work processes and effective decision making. So example sa business communication is project update email. Yun yung ginagamit para i-update yung boss, yung team, or yung client tungkol sa status ng project. Usually ginagamit siya or sinasabi kung ano na yung natapos, kung ano yung ongoing, or ano yung next step. So, sa improved coordination and teamwork, pag maayos ang coordination at teamwork, mas smooth yung takbo ng lahat. Kaya, mas maraming ma-achieve together. Gaya ng pag-improve ng coordination ng marketing sales team at biglang tumaas ang lead conversion rates. Next is build strong professional relationship. So, means creating positive connection with colleagues and others in your field. This connection helps you network, get support, work better. And sa enhanced decision making naman, ibig sabihin may mga bagay kang ginagawa para mas maging matalino, mas mabilis, at mas tama yung decision na ginagawa mo. Pwedeng dahil mas marami kang information, mas maganda yung process na sinusunod mo, or mas klaro yung goals mo. And lastly is promote organizational growth. Means nakatulong o nagiging dahilan para lumago o lumaki ang isang organization. It's all about helping the organization succeed and expand. So, meron tayong 4 na types of business communication. First is internal communication, formal communication, informal communication, and external communication. Internal communication refers to the way information is shared within an organization among its employees. It encompasses all the channels, processes, and methods used to communicate messages within the company. And sa formal communication naman, ay isang official at structured na pagpapalitan ng impormasyon sa loob ng isang company. Formal information is the casual and unofficial exchange of information within an organization. Hindi ito sumusunod sa mga formal channels or rules at madalas kumakalat through word of mouth, social interactions, or personal networks. Sa external communication naman is tumutukoy sa kung paano nakikipag-usap ang isang company sa mga tao at entities na nasa labas ng organisasyon. Kasama dito yung mga customers, potential customers, investors, media, general public, at iba pang stakeholders. Since we have 4 methods of business communication. We have verbal, written, non-verbal, visual. Yung verbal communication is in business refers to the use of spoken words to exchange information, ideas, and messages within a professional context. It encompasses face-to-face conversations, phone calls, presentations, meetings, and any other form of spoken interaction used to conduct business. And sa written naman, written communication in business refers to the use of written words to exchange information, ideas, and messages within a professional context. This includes emails, memos, reports, letters, and presentations with text. And non-verbal naman refers to the transmission of messages or meaning through body language, facial expressions, gestures, tone of voice, and other non-word cues. And lastly, sa visual communication in business refers to the use of visual elements to convey information, ideas, and messages. This includes charts, graphs, images, videos, infographics, and presentations that rely heavily on visual aids. It's all about using visuals to make information more engaging, understandable, and memorable. Yung language differences is isang barrier sa effective communication is tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan ang mga individual o groups na nag-uusap ay hindi pareho ng language. Halimbawa, isang Pilipino na nakikipag-usap sa isang Japanese na hindi marunong mag-English. So, may iba-ibang levels ng proficiency sa parehong language. Ito'y pwedeng magdulot ng misunderstandings, misinterpretation, at difficulties sa pag-convey at pag-receive ng message ng tama. Yung emotional barriers naman sa communication ay tumutukoy sa psychological factors na pumipigil sa epektibong pagpapalitan ng impormasyon dahil sa emotional states. Pwede itong makaapekto sa nagpapadala at tumatanggap ng message na nagiging dahilan para magbago ang paraan ng pag-convey, pag-receive, at pag-understand ng message.
Ang poor listening skills is tumutukoy sa kawalan ng kakayahan o pagiging ayaw makinig ng aktibo at attentive sa nagsasalita. Ito'y pwedeng kasangkutan ng hindi pagbibigay pansin, pag-interrupt, hindi pag-iintindi sa message o pagiging preoccupied sa sariling iniisip. Ang information overload naman is tumutukoy sa kalagayan ng pagiging overwhelmed dahil sa sobrang dami ng information. Ito ay pwedeng magdulot ng hirap sa pag-process ng information, paggawa ng desisyon at epektibong pakikipag-communicate kapag ang isang tao ay binombahan o tinambakan ng mas maraming informasyon kaysa sa kaya niyang i-handle. And last is ways to improve business communication. So first is use clear and simple language. Is nangangahulugang pumili ng mga salita at paraan ng pagpapahayag na madali intindihan ng iyong audience. So next is practice active listening. So yung practice active listening is yung hindi lang basta nakikinig ka, kundi nakikinig ka ng todo. Ibig sabihin binibigyan mo ng buong atensyon yung taong nagsasalita. So ang constructive feedback ay para kang nagbibigay ng tulong puna. Hindi ito yung tipong ang pangit naman nito, kundi mas katulad ng okay to pero baka mas maganda kung ganito ang gawin mo. So, ang importante dito, may specific kang sinasabi kung anong pwede pang pagandahin at kung paano ito gagawin. Hindi ka lang basta nagrereklamo, kundi nag-o-offer ka ng solusyon. At syempre, sinasabi mo ito sa maayos na paraan para hindi masaktan yung taong binibigyan mo ng feedback. And lastly is use appropriate communication channels. So, ito yung pagpili ng tamang daanan para sa mensahe mo. Hindi kasi lahat ng mensahe ay dapat idaan sa text, email o personal na usapan. Dapat pag-isipan mo kung ano yung mensahe mo, sino ang pagpapadalan mo at ano ang gusto mong mangyari pagkatapos nilang matanggap yung mensahe. For example, kung kailangan mong mag-announce ng importanteng policy change sa company, mas maganda siguro kung magkakaroon ng meeting para lahat informed. Hindi pwede yung sasabihin mo lang sa isang tao. Yan lang po. Thank you.